sa kasiyahan, kapayapaan, kagalakan, kalusugan at pagmamahal. Salamat sa buhay na ibinigay mo at sa pagkakataon na ito na kami ay magkasama-sama sa oras na ito ay magbungang mas matibay na samahan at mas malalim na pagmamahalan. Sa inyo po ang kapurihan at katagumpayan ng gawain ito. Ang lahat ng ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa Pilipos 4:6-7, panalangin bilang, ang ano po natin ngayon po ay ang panalangin bilang komunikasyon. Sabi po sa Pilipos, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos na kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. Amen. Alam niyo po ba na kay Lord pala po ay may panalangin na may komunikasyon? Ang panalangin ay pangunahing nakikita bilang isang dalawang daan, yung baga two-way po, two-way, na sa pamagitan mo at ng Diyos. Ito ay hindi lamang tungkol sa paghiling natin, hindi lang sa paghingi. Ito ay kundi sa pagpapahayag ng pasasalamat at pagtatapat ng ating mga kasalanan sa Diyos. At sa pag-ugnay sa Diyos, sa pagsamba at sa pagpupuri. Sabi sa Santiago 5:16, kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Tulad po sa intercessor po, di ba po lahat po ng prayer request natin ay pinapanalangin ng ating mga intercessor. Kasi po, talagang yung mga leader natin na nasa intercessor po, si Ate Carmela, si Kuya Nav, si Kuya Jerry, si Ate Cynthia, si Ate Remy, si Marivic, si Ate Raquel, talagang sila'y matutuwid na talagang pag pinalangin nila ang ating mga prayer request, talagang may natutupad po. Talagang ang panalangin ay napakabisa po talaga. Kaya nga, di ba po, sabi po, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Pag ang tao ay nasa Lord na, at siya ay matuwid, talagang ang panalangin na nakakatulong po talaga yung tao para sa panalangin natin. Sa komunikasyon po, doon mapapasok ang kababaang loob at katapatan. Sabi sa Mateo 6:5, kapag nanalangin kayo, huwag kayong tutulad sa ginawa ng mga pakitang tao. Mahilig silang manalangin na nakatayo sa mga sambahan at sa mga kanto ng lansangan para makita ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Mas pinapahalagahan ng Diyos ang ating puso kaysa sa mga kahusayan ng ating mga bibig, yung mga matatamis nating mga salita, o sa mga pampublikong nagpapakita lang na kunyari nagpipray tayo. Pero ang totoo, ang manalangin ka ng totoo po, yung totoo sa puso mo, ang pagiging magpakumbaba at mula sa puso po talaga. Yun po talaga ang dapat natin na yung baga hindi lang sa komunikasyon natin magagamit ang binigay ng Lord, kundi lang komunikasyon, kundi sa mga kababaang loob at katapatan natin sa pamamagitan ng pagpipray. Kasi, di ba po ba, may komunikasyon na tayo sa Lord, pero kailangan ang pakita natin sa Lord yung kababaan loob at yung katapatan natin sa Kanya na talagang makikita ng Lord yung hindi ka nagmamalaki. Nagpipray ka nga pero nagmamalaki ka naman. Para ano pa po yung pagpipray mo? Hindi yun ang gusto ng Lord. Ang gusto ng Lord yung magpakumbaba ka at nakikita niya sa puso mo kung yun ba'y malinis o hindi. Dito naman po sa ating pananampalataya at pagtitiyaga.
Hindi lang po, di ba, sabi nga po, komunikasyon, pagpapakumbaba at katapatan. Meron ding pananampalataya at pagtsatsaga sa ating pagpapanalangin. Dito po ay ang ating pananampalataya pagtityaga. Maniwala ka ng diringgin ng Lord ang kanyang mga sagot sa iyong mga panalangin. Sabi nga po, di ba sa Mateo 7:11 hanggang 11, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin niyo sa Kanya ang hinahanap niyo at makikita ninyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Sapagkat ang lahat ng humihingi ay nakakatanggap. Ang naghahanap ay nakakakita. At ang kumakatok ay pinagbubuksan. Kayo mga magulang, kung ang anak ninyo ay humingi ng tinapay, bibigyan niyo ba siya ng bato? Kung humingi siya ng isda, bibigyan ba ninyo ng ahas? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabuting bagay sa mga humingi sa Kanya. Yun nga, tulad nga po nun, di ba sabi niyo nga, pag humingi ang mga anak natin, bibigyan ba natin ng, humingi ng tinapay, bibigyan nga ba ng bato? Siyempre po, hindi naman adik. Wag ganon. Sabi ni Lord, wag daw ganon. Opo, kasi baka mabunga rin. Hindi nga po, di ba sabi nga po, wag niyo sabi ng Lord. Kung ang Lord nga, humingi tayo. Pero yung kalooban na Lord ang gustuhin niya. Hindi yung kalooban natin. Porque sinabi natin, pahingi Lord ng kotse, bibigyan ka ba ng Lord ng kotse? Hindi ka naman marunong magmaneho. Di ba po? Ba't ka bibigyan ng Lord ng kotse? Kotse-kotse yan, pwede. Pero kotse, pwede ka mangingi ng kotse. Kaya nga sabi ng Lord, ang Lord pa kaya kung hingian natin, syempre bibigyan niya tayo ng mas maganda para sa atin. At yung ikabubuti ng buhay natin, hindi yung para lang sa pang sarili natin. Dito nga po sa panalangin, ang panalangin po natin ay may mga nilalaman. Ang panalangin ng mga nilalaman po, baga sa yung laman ng ating panalangin. Sabi sa Mateo 6:9-13, ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi ligtas mo kami sa masama, sapagkat sa iyong ang kaharian at ang kampangyarihan at kahalatian magpakailanman. Amen. Diba sabi nga po dyan, Ama namin nasa langit, ibig sabihin po, sambahin po muna natin ang Lord. Purihin po natin siya sa lahat ng kanyang mga kagandahang ginawa sa ating buhay, lahat ng mga pinakita niya sa atin na kabutihan na naranasan natin, hindi lang po yung maganda, kundi kahit na hindi tayo nakaranas ng maganda, purihin pa rin natin ang Lord kasi talagang siya lang naman po talaga ang walang ibang sasambahin kundi siya. Siya lang po. Dito naman pag dumating ang inyong kaharian, yun nga po tulad ng nasa langit, kaharian, ganun di ipaparanas sa atin ng Lord ang kaluwatian niya sa langit. Tapos po yung masunod ang yung kalooban dito sa lupa, yun po nga, yun yung pinagpipray natin. Kailangan yung kalooban niya po ang masunod, hindi po yung kalooban natin. Kasi tayo lagi, ang totoo lang po tayo, pag tayo nanghingi sa Lord, yung gusto natin, ang hinihingi natin, hindi yung kalooban ng Lord. Pati po yung pagkain natin sa araw-araw kasi siya ang good provider natin. Siya yung magbibigay ng kakainin natin. Huwag tayong mag-alala kasi siya yung nagbibigay sa atin sa araw-araw. At kung talagang tayo ay nananampalataya sa Kanya, hindi, sabi nga po, di ba, patotoo nila Kuya Jerry na talagang nagpro-provide ang Lord sa Kanya. At tulad din po isa rin po yung pagpipray natin, yung paghingi natin ng kapatawaran sa Lord. Isa rin yun, pinakamahalaga po yung
paghingi natin ng pagpapatawad dahil hindi naman tayo perfect. Sa araw-araw po, nagkakamali po tayo. Kaya dapat po, sa tuwing magdadasal tayo, lagi natin hingin sa Lord ang pagpapatawad. At tayo rin po, kailangan rin natin magpatawad sa iba, kundi hindi lang ang Lord ang magpapatawad sa atin. Tayo din po matuto tayong magpatawad. Tapos wag po tayong papaday sa tukso. Kasi po talaga, pag nag-pray din po tayo, pray din po natin na wag tayong humina sa pananampalataya. At wag tayong maano sa mga tukso. Kasi sa paligid na to po, marami talaga pong tukso. May kanta nga pong, o tukso. Like, pag nakinig ka doon, sigurado, matutukso. Ayun po yung, di ba po, marami talagang tukso po. Hindi lang po sa mga babae, sa lalaki, marami rin po mga bagay, mga material na bagay, pati po yung sa mga financial, yun, marami po talagang tukso. Kaya yun po rin isa sa mga ipagpipray na kailangan tinghiin sa Lord, ang huwag tayong matukso. At iligtas po tayo sa lahat ng mga masama, sa mga aksidente, sa mga sakit, yan po. Talagang na kay Lord po talaga ang ating pagpapanalangin po. Tapos, ang sunod po yung ating, yung panalangin ng, kaya lang po, wala pa. Kapangyarihan ng panalangin. Sa mga awit, 145:18-20, siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. At sino man taong magpatawad sa kanya ay tapat at totoo. Bawat kailangan ng tao, tapat at may takot sa kanya. Kanyang tinutugon at kung nagigipit, hinahango sila. Yung umiibig sa kanya ng lubos ay iniingatan, ngunit ang masasamay, wawasakin niya at walang mabubuhay. Sabi dito sa kapangyarihan ng panalangin, pinagtitibay ng scripture ang kapangyarihan ng panalangin. Na magdulot ng kaaliwan, yung maging masaya, mapatnubayan tayo, at maging sa mga may sakit yung kagalingan. Gayunpaman ito ay may garantiya na sasagutin ng Diyos ang bawat panalangin na parang yung paraan lang natin, hindi garantiya sa Lord na yung mga paraan natin ang masusunod. Ang kanyang kalooban sa uli ang masusunod. Kaya nga po, di ba, lahat ng ating mga worries sa Lord natin ibigay. Lahat ng ating mga problema, sa mga bayarin, ibigay natin lahat sa Lord, lahat ng mga worries natin, yung mga due date natin, yung mga bumbay natin, i-ano natin sa Lord. I-ano natin sa Lord lahat yan. Kasi talagang pag pinag-pray natin sa Lord, yan tutulungan tayo ng Lord sa lahat ng bagay, hindi lang sa financial, lalo sa may sakit po. Kasi sa totoo po, yung mister ko na nagkasakit, talaga po, lumuhod po talaga sa Lord. Binigay ko po yung kababaang loob, yung aking pagpapasting po, talagang ginawa ko po. Kaming dalawa lang po sa loob ng kwarto, walang iba. Ang Lord tsaka ako lang po. Kaya talagang napakabuti ng Lord kasi yung panalangin ko talagang nadinig niya, na talagang yung mister ko talagang gumaling. Kasi alam ng Lord yung source na nagagamit namin. Galing sa kanya, sa pamamagitan ng mister ko. Yun ang ginagamit niya na para kami ay mabuhay, para kami ay magkaroon ng makakain. Ginagamit niya yung mister ko para sa amin. Kaya nung nanalangin ako, nung nagkasakit siya, hindi po ako nanghina. Ang ginawa ko po talagang pray lang po ako. Alam ko may pag-asa kasi maraming ginagawa ang Lord para sa pag-asa na binibigay niya sa akin. Kasi talagang ang Lord lang ang ating kakapitan sa lahat ng oras. At sabi ko nga po, sa pananalangin, talagang kayong dalawa lang ang may nakakaalam ng Lord eh. Kayong dalawa lang po sa panalangin ang
ang makakaalam no ng problema mo, kung may sikreto ka, si Lord lang din talaga. At walang iba, kailangan po, hindi kaibigan, hindi kahit nga po kapatid, hindi pwedeng pagkatiwalaan din po eh. Kapatid, anak, minsan nagkakagulo rin po sa anak, sa asawa, pero sa Lord po, yung sikreto natin sa panalangin, hindi po yung mabubunyag, kundi ang Lord lang po ang nakakip nun. At ang Lord lang din po ang tutulong sa atin sa lahat ng oras. Kaya po, ito pong ating intercessor po ay talagang para sa mga nananalangin po, para alam nila kung paano tayo manalangin na may komunikasyon, may pagpapakumbaba at katapatan, at pananampalataya at pagtsatsaga. Yun po ang kailangan din natin hindi lang basta pray po na pray lang ng pray, pero kailangan po na talagang yung mga yun po, ilagay natin sa panalangin. Isa pa po, yung paglilinis ng puso natin. Yun po ang kailangan natin. Hindi po tayo makakapag-pray sa iba kung ang puso natin ay hindi ganong kalinis po. Tulad nga po sabi ni Pastora Nelly, di ba po, kaya natin kung bawat kumbaga ibibigay muna natin sa Lord lahat at si Lord na ang kikilos para sa atin. Yun po yung prayer na talagang kailangan ng mga tao na kung may malasakit tayo, tulad ng intercessor, yung mga prayer request po na natutupad, tulad ni Ate Brenda, at marami pa po na talagang nakita sa taong matutuwid na ang pagpe-pray po ay talagang dinidinig ng Lord. Kaya po marami pong salamat sa gabing ito po. Salamat po. Sana mayroon kayong naintindihan po. Salamat po. At tayo po yung nag-pray na po. Hallelujah, Lord. Salamat po sa gabing ito, Panginoon. Salamat po, Lord, dahil sa panalangin niyo po, Panginoon, sa pananalangin ng bawat isa, Panginoon, dinidinig niyo, Panginoon. Dahil alam namin, Lord, may komunikasyon, may pagpapakumbaba at katapatan at pananampalatayang may pagtatapat, Panginoon. Alam ko, Lord, na talagang napakabuti mong Diyos, Panginoon. Sa gabing ito, lahat po kami, Lord, ay tinataas ka namin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil talagang hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Salamat, Lord, dahil ikaw ang aming Diyos na buhay. Maraming po salamat sa iyo po ang aming pagsamba sa pangalan ni Jesus.